So hello mga ka-antrip, good evening po. Medyo masakit ang ulo ko dahil sa problemang kinakaharap ko ngayon mga ka-antrip at gusto kong i-share ito sa inyo mga ka-antrip. So sa mga ano po natin dito, yung mga solid subscribers natin from the start or palaging bumabalik-balik dito sa ating channel, palagi ko pong sinishare sa inyo yung tungkol sa ating mga permits. So ganito nga mga ka-antrip, di ba itong store nga natin, is-separate po na siya. Sa mga baguhan pa lang, baka hindi pa po kayo na-required ng munisipyo, ng city, ng city hall, ng LGU nyo, na ang store nyo ay iba ang DTI permit compare doon sa inyo ding repair shop. Kahit na iisa lang ang establishment ninyo, iisang bubong lang yan, kagaya dito sa amin, ito ang store, may sarili ito siyang DTI permit, same ang name doon sa kabilang shop, at yung aming repair shop na dito lang din sa harapan dahil may mekaniko na maintain ay may separate na po yung DTI permit. Ngayon ang nangyari mga ka-antrip, yung DTI permit po mga ka-antrip kasi once na tayo ay may DTI, dapat within 1 month din ay register natin sa BIR. Makuna natin ng Certificate of Registration na tinatawag or yung COR. So, dahil nga parang iniisip ko that time maliit pa lang naman at kai-start pa lang naman, ang ano po kasi, ang ano ba tawag dito? Ang expiration po kasi ng DTI ay 5 years. So, iniisip ko nung nag-usap kami ng ng aking bookkeeper, parang sa sunod na lang, pag pag umuki, magtuloy-tuloy yung mekaniko, tuloy-tuloy ang ng shop, maintain ng shop, sa pang next, pag nag-renew ng DTI, saka na idediretso ng pagkuha ng COR. Ngayon ang nagka-problema mga ka-antrip, di ba po, ni-required na tayo ng DTI accreditation. So doon po sa ating DTI accreditation, actually kasasubmit ko lang noong 29. So doon po sa ating DTI accreditation form, mayroon po doon yung syempre yung ating shop name, kung kailan nag-start, kung magkano ang capital, kung ano yung mga tools natin doon, at ang kanyang TIN number. So sa TIN number, malalaman na yung sinulat ko doon na TIN number, dahil wala nga sariling TIN number si shop, is TIN number lang din ng store. So, masisilip yun siya kasi yung TIN number ng store, iba kasi yung business name. Pag na-encode yung TIN number, so magko-conflict siya kasi dito. So, nakikinikinita ko ng mga ka-antrip na magkaka-penalty. So, yun. Ang ang sa DTI, pag expired ang DTI at maraming mahalungkat sa atin mga ka-antrip, kapag ganun, magpapatong-patong na siya, magpapatong-patong ang penalty. Tapos pag yan hindi nabayaran kaagad, kumbaga may interest siya. So ang ikinalulungkot ko lang mga ka-antrip, kasi hindi ko ine-expect na i-accredit na naman tayo ng DTI. So tapos para din siyang, aside from DTI, talagang permit siya mga ka-antrip, talagang pina-accredit lang. Tapos may binabayaran na tayo doon sa munisipyo kasi nire-renew din natin ang shop, may capital din, para din talaga, separate business talaga siya technically mga ka-antrip. Ngayon, yung sa accreditation, siyempre may bayaran din tayo doon, 'di ba? May mga may pa-insurance, may pa yun doon. Marami, may mga naka-details tayong babayaran doon mga ka-antrip. Tapos, kasi nakalagay doon din ang ang mga capital, kung anong mga tools natin. So, doon din yan sila magbe-base ng mga babayaran natin. Para din talaga siyang business permit / old na tinatawag nating mayor's permit. So medyo masakit lang doon kasi nga pag ganun kasi renew siya. So taon-taon din siyang magre-renew. Hindi ko lang sure at natanong kung yung insurance na yun na include doon na kasama sa requirement is kung ilang years siyang include doon sa ating binayaran. So, tingin ko naman, dahil i-renew nga siya, taon-taon din yung sa insurance na yun. Tapos, sa tingin ko, taon-taon ding tataas yung ating babayaran doon. Kasi nga, para na rin siyang business din. Ang laki nga ng ang laki ng
'Di ba ang mga taxes ngayon nasa magkano? 10, 15, 20% ang increase yearly. Tapos ayun, so kung mayroon tayong store, may business permit ang store, may business permit ang shop. Tapos sa accreditation, magre-renew pa rin. Medyo malaki na talaga ang ating mga bayarin. Kaya talagang may nagsuggest sa akin isang ka-antrep na taasan na lang daw ang labor. Naisip ko na rin yun ka-antrep pero naisip ko kasi maninibago ang mga customers, tapos baka mabigatan na rin sila. Sa bagay, hanggat kayang i-cover up ng kita ng shop, ng repair shop, ng parte ng repair shop, ang mga obligations ng mga taxes, permits, obligation ay okay lang. Hindi kami magtataas ng singil ang mga mekaniko. Pero syempre ang mga mekaniko, 'di ba, kahit papaano in 5 years or magtataas din talaga sila. Lalo na't yung iba ay nagtataas na rin. So kaya yung ibang mga shop na mga matatagal na, siguro kaya din medyo nag-aangat talaga sila ng singil ng mga labor, dahil nga sa ayun, mataas na rin yung bayarin nila. Yung mga nauna, mataas na rin ang bayarin nila sa business permit. Tapos yung mga naunang nagpa-accredit, nag-renew, edi mas mataas na rin, nadadagdagan na rin yung kanilang mga bayarin sa accreditation. Plus the separate pa, the store pa. So ayun mga ka-antrep, once talaga na tayo ay kumuha ng DTI permit, dapat po ay kukuha din tayo or iparehistro na natin yan sa BIR or kumuha tayo ng Certificate of Registration. Alam ko po yun, aware ako doon. Ang hindi ko lang talaga na-anticipate ay ito po. Kasi ngayon lang po kami na year ngayon lang na year ito kami na required ng accreditation. Kasi kung last year pa lang, pagkuha ng DTI, nung pag-required na sa amin ng LGU or ng munisipyo na kuhaan ng separate na permit ang shop, at naano na kami at na-required na rin kami ng DTI sana ng accreditation, ipapaano ko talaga yon automatic. Of course, ipapa-registro sa BIR, kukuhaan ng COR. Ang problema ay, ayun nga, inanticipate ko na pag nag-renew na lang ng DTI, pag kumuha ulit, kasi kukuha ka ulit ng i-renew mo siya. So ang plano ko noon ay saka na ako kukuha ng DTI. Parang in-new ko sana yung DTI name ko, in-new ko siya, palitan ng new. Tapos syempre new na siya bago iparehistro ko siya sa sa BIR, sa kukuhaan siya ng COR. Syempre hindi pa rin natin anticipate kasi ang shop, 'di ba? Kasi mamaya biglang nawala ng mekaniko, umalis ang mekaniko, medyo mahirap din humanap ng matinong mekaniko. Edi nagbibinayad ka nang walang kinikita ang shop kasi walang mekaniko. Hindi po sa store ha, kasi syempre sa store talagang may mga walk-in na mimili. Yung magpapagawa sa shop, syempre tatakbo din ang ang taxes. Tapos ang mga bayarin kasi i-renew. So yun yung inanticipate ko po. Ngayon, ayun, lesson po sa mga baguhan pa lang, kung kayo po ay bagong kuha or new po kayo na nag-secure or kumuha or nag-apply ng business permit, kuhaan nyo na lang po kaagad ng Certificate of Registration. Maliliit lang naman po ang bayarin sa BIR, basta't baguhan ka pa lang. Basta't kaka-start mo pa lang, maliit lang po ang mga binabayaran nating mga small business owners. So, yun lang mga ka-antrep. Medyo nalulungkot ako kasi nakikinikinita ko na ang penalty kaharapin sa doon sa ng aming repair shop. Ayan. Sana ay may napulot tayo ditong aral mga ka-antrep sa na-experience ko ngayong 2026. Medyo mahina ang aking energy dahil nga doon. Bye-bye!